Hello guys, magandang araw. Tara, SS na. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. At para sa ating food for the soul ay basahin natin ang Isaiah chapter 40 verse 26. Lift up your eyes on high and behold who hath created these things that bringeth out their hosts by number. He called them all by names by the greatness of his might, for that he is strong in power, not one faileth. Wonderful words. Big. Guys, nai-imagine mo ba kung gaano kabig o kalaki ang ating Panginoon? Indeed, that no one really knows God's height, God's body, God's weight, and everything. Pero we can tell na totoong may Diyos. Diba? Tingnan lamang natin ang lawak ng kalangitan at ganda ng karagatan at ng kapaligiran. There is God. Meron tayong Diyos. Meron tayong makapangyarihang Diyos. Totoo ang Diyos. Sa panahon natin ngayon, isa sa pinagkakaingatan natin ay ang ating mental health. Sa dami ng ganap sa buhay natin ay gumagawa tayo ng ways for us to overcome stress every day. No? Every day and at all times, mapapatanong na lang tayo, bakit ko kaya naranasan to? Bakit ko kaya pinagdadaanan to? Bakit ko nararanasan ang mga bagay na nagpapahina sa akin? O bakit nararanasan ko ang matinding pagsubok? Minsan hindi natin agad alam ang sagot. Hindi natin agad makukuha yung sagot. Minsan nahihirapan tayong sagutin. Naghahanap tayo ng sagot. Pero, young people, isa ang ipinapaalala sa atin, napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Napakabuti ng Diyos sa atin sapagkat ang kanyang salita ay nagpapaalala sa atin that God is bigger. God is bigger than our problems. God is most powerful over our fears. The word from Isaiah chapter 40 verse 26 is inspiring us to lift our eyes on high. On high means heaven. Look to the heaven. Why? Bakit nga ba kailangan pang sa langit tumingin? Again, sapagkat ang salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin, sino ba ang lumikha sa mga bituin? Diba? Sino ba ang nagpapagalaw ng lahat ng ito? Sino ang kayang kumontrol ng mga nilikha ng Diyos? Maging ang mga bituin. Walang iba kundi ang ating Diyos na manlilikha. Ang Diyos na makapangyarihan at may kapangyarihan sa lahat ng sangnilikha. Kahit sa buhay mo, ang Diyos ang makapangyarihan. Therefore, the God who created all things knows you more. Again, the God who created all things knows you more. God knows your name. God knows everything about you. And the God who created all things loves you so much. God is with you. And God is for you. God is for you and God is with you at all times, young people. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, hindi ko man alam ang iyong sitwasyon, pero alam ng Diyos ang sitwasyon mo. Nasaan ka man ngayon, ano man ang iyong dalahin, problema, stress, fears, failures, sadness, anxiety, everything. Ito ang nais ipaalala sa atin na kasama mo ang Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, God is there with you. God is with you. Jesus is at your side.
Young people, rise up. Leave your eyes on Jesus. Leave your eyes on high. Be strong, for the big God, our awesome God, is on your side. What a good news. Mahal na mahal ka ng Panginoon at hindi niya hahayaan na ikaw ay manatili sa sitwasyon mo ngayon, kundi ikaw ay ititindig ng Diyos at pagpapalain ang iyong buhay. Ang Diyos ay makapangyarihan higit sa iyong sitwasyon. Kaya, again, young people, ituon natin ang ating paningin sa Panginoon. Be strong in the Lord. Be strong, for our God is a big God. Be strong, for our God is an awesome God. Our God, our awesome God is on your side. Let's pray. Panginoong Diyos, salamat sa dakilang pag-ibig mo. Salamat sa pagpapatibay ng aming pananampalataya. Maraming salamat sa pagpapalakas sa aming buhay. Naroon ang katotohanan na may iba't ibang sitwasyon ng mga kabataan sa kanilang mga kalagayan. Ito man po ay personal or social, spiritual, mental. Panginoon, I ask for your healing. I ask for your forgiveness. I ask for your leading sa buhay ng mga kabataang ito. Pagpalain po niyo po sila, Panginoon. Yakapin niyo po sila. Ingatan niyo po ang kanilang buhay. At nawa sa pamamagitan ng ganitong gawain ng online devotion, maramdaman nila, Panginoon, ang inyong presensya. Maramdaman nila, Panginoon, ang iyong yakap. Maramdaman nila ang inyong pagpapala sa kanila. At nawa, lagi mong buksan ang kanilang puso at isipan sa Diyos na gumagawa ng himala sa aming mga buhay. Kaya pagpalain niyo po ang mga kabataan sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga naisin, sa kanilang mga goals, sa kanilang mga gusto pang mangyari, sa kanilang mga pag-aaral, career, kanilang family. Ingatan niyo po sila at pagpalain. Patuloy na i-provide ang kanilang pangangailangan, palakasin ang kanilang pananampalataya, at patuloy na maranasan ang mabuting balita ng kaligtasan, at gayon din ang mabuting balita ay maibahagi nila sa iba. Kaya sa oras na ito, O Diyos, hiling ko po ang inyong dakilang pagpapala, pag-ibig at pagmamatnubay sa mga kabataang ito, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga nakakasalamuha, at sa lahat ng kanilang nasasakupan. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen and Amen. Young people, nawa ay naging pagpapala sa inyo ang devotion natin ngayon, at sama-sama tayo tuwing Friday ng hapon na mag-recess. God bless everyone.